This is Rose and welcome po sa akin pong YouTube channel, ang Rose TV channel. So, yun na nga po guys, na-miss ko po kayong lahat at sana po na-miss nyo rin po ako. Medyo matagal din po kasi na hindi po ako nakapag-vlog at ngayon po, medyo may time po ako para mag-vlog at kaya naman po naisipan ko po na mag-vlog ngayong araw dahil gusto ko pong i-share sa inyo ang isang information about po sa akin pong SIM card na nawala at kung na-recover ko po ba ito ulit at nagamit. Yan. Yun na nga po guys, ito pong SIM card na ito ay napaka-importante po sa akin dahil naandito po yung akin pong GCash account. Yun na nga po, medyo mahirap po ngayon magpa-verify sa GCash. Kaya naman po, kinailangan ko talaga tong SIM card na to. Meron pong isang kaibigan na nagturo sa akin kung paano po yung gagawin ko para ma-recover ko po ulit itong aking lumang SIM card na nawala. Kaya naman po, ang sinuggest niya po sa akin ay mapunta po ako sa smart outlet or smart provider. Agad-agad naman po guys ay nagtungo po ako sa pinakamalapit na smart provider or smart outlet para po itanong sa kanila kung makakapagpagawa pa po ba ako ulit nung dati kong SIM card. Yun na nga po, nasagot naman po nila yung akin pong mga tanong. Isa po sa customer care ng Smart po ang nagsabi sa akin na once na may load po ito nang nawala yung SIM card kong luma, makakapagpagawa pa po ako ulit ng panibagong SIM nun. Pero kung wala na pong load yung SIM card na yon, ibig sabihin po nun, expired na po yun dahil po sa tagal po nun. 4 months na po kasi nung nawala yung SIM card na yon. So, kapag po wala po siyang load, hindi po kayo makakapagpagawa ng bago. Pero, kung may load pa po siya, yun, makakapagpagawa po kayo ulit ng bago sa kanila. At, wala pong bayad. At siya nga po pala guys, kailangan po nakaregister po yung SIM card na yon sa pangalan nyo. 'Di ba? Mas maganda kung sa pangalan ninyo. Kasi hihingan po nila kayo ng ID doon eh. Tapos yun na nga po guys, pina-check ko na nga po dun sa agent, sa computer nila, yung aking SIM card kung may load po ba yun or wala. At nakita po nila doon na may load po yung SIM card, kaya hindi pa po siya expired. Kaya naman po, yun, nakapag-request po ako na makapagpagawa ng panibagong SIM. Tingin ko guys, nag-intay lang naman po ako ng 2 hanggang 3 oras. Dahil may pila po yun guys eh. Hindi lang naman po kayo yung i-entertainin nila. Nakuha ko rin po yung bago kong SIM card. Nakakatuwa nga po guys eh. So yun na nga po guys, ang dadalhin nyo lang naman po doon kung kukuha kayo ng lumang SIM card ninyo is valid ID lang naman po. Wala naman po silang ibang requirements na hihingin sa inyo. Tapos, wala rin po kayong babayaran dahil libre po yun. Guys, pagkatapos ko nga pong makuha yung aking pong SIM card, ay sinubukan ko naman pong ilip ang suspension ng aking pong GCash. Nagpunta po kaagad ako sa GCash apps and pumunta na rin po kaagad ako sa help center para makagawa po ng ticket para ilip yung suspension niya. So, yun na nga po guys, hiningian lang naman po nila ako no ng mga requirements po. Kailangan po, meron po akong 3 selfie ng akin pong bagong SIM card, na yun na nga po yung number, yung GCash number ko po na yun. And then po, pagkatapos po noon, hiningian din po nila ako ng picture sa settings kung saan nakalagay po doon yung na akin po talaga yung number, yung cellphone mismo. Tapos sa settings pupunta po kayo, tapos ando na rin po yung number ninyo nakalagay po doon, 'di ba? Yon, pipicturean niyo po yun. Isa rin po yun sa requirements ni GCash po.
ko pong magpasa ng mga requirements para malit po yung suspension ng GCash ko. Yun nga po, nag-email po si GCash sa akin na i-review po nila yung mga sinend kong mga requirements. Siguro po umabot din po yun ng mga 3 to 5 days. Nag-email po ulit sa akin sila na tagumpay. Successful na po yung pag-lift ng suspension niya. So yun na nga po. After po noon na nag-send sila ng email sa akin na successful na, tinry ko na po yung GCash ko kung nabubuksan ko na po siya. And then yun nga po, natuwa po ako kasi na-recover ko na rin po yung dati ko pong GCash. Pero guys, paglilinaw lang po, ito nga po palang tinuturo ko sa inyo ay sa SIM card lang po ng Smart and Talk and Text. Sa Globe po, iba po yung process nila kasi nagtanong din po ako dahil meron din po kasi akong Globe GCash, kaso nga lang po yung sa kanila po kasi kailangan po nila ng affidavit of loss, yan, at saka valid ID nyo po. Pwede naman din pong hindi sa inyo nakaregister yung SIM card sa iba, pero yun na nga po, kailangan pa rin po talaga ng affidavit of loss. And then po, kapag na-recover na po yung inyo pong SIM card, hindi pa po siya expired at may load din po, kagaya po na sinabi ko po sa inyo, pag nagpagawa po kayo sa kanila, babalikan niyo pa po ito after 15 days. Yun naman po, kung Globe provider po kayo, yung kung pupunta po kayo sa Globe outlet. Magkaiba po sila ng style ni Smart at saka ni Globe. Mas madali po kay Smart kasi kay Smart valid ID lang yung kailangan, wala nang iba. Tapos isang araw lang makukuha mo na. Si Globe naman po, kailangan nyo pa pong maghintay ng 15 days bago nyo po makuha yung SIM card nyo. Kay Globe po, kay Smart po, valid ID lang kailangan. Kay Globe naman po, kailangan nyo po ng affidavit of loss at saka po, kailangan nyo rin po ng valid ID. So guys, marami pong salamat. Tapos na po yung akin pong vlog for today at sana po nagustuhan nyo po yung akin pong mga shinare sa inyo. Maglalambing lang po sana ako na sana po paki-subscribe po ng akin pong channel at paki-click na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa akin pong mga latest video. Kung nagustuhan nyo po yung akin pong vlog for today, paki-like na lang din po at paki-share na rin lang din po ng akin pong video. Nabubulol na. And then yun na nga po guys, marami pong salamat po sa nanonood, nagla-like, nagko-comment po sa akin pong mga video. At kung meron po kayong gustong itanong, pwede lang po kayong mag-comment dyan, sumasagot naman po ako guys. Marami pong salamat and sana po manood po kayo ulit sa susunod ko pong video. Thank you po!